Kukwento ko sa inyo ang 01 million. Dito sa bahay na to, dito nagsimula ang lahat. Tara, samahan nyo. Pasok kayo. Archie Morales, also known as Boss Arch and 01 Moto. So medyo maliit lang itong pinagsimulan natin. Garahe lang to ng magulang ko. At kung makikita nyo dun sa mga letrato at mga unang postings namin, dito lahat yun. Ito yung opisina ko noon, dito ako nagtatrabaho, hanggang madaling araw, kasama yung mga barkada. Yung hilig ko sa pagbibideo at pagbutingting ng motor, pinagsama namin yun. Yun yung 01 Moto. Dito yan, mapapansin nyo, ang daming mga maliliit na motor dyan, ang daming big bike, punong-puno ng tent. At kung gusto nyo malaman kung saan naka-display yung mga produkto namin yun, yung nakita nyo sa video noon, trending, dito yun. Dito yun. Dito nakakalat yung paninda namin noon. Dito kami nagsimula. Dito din kami nagre-receive ng mga cargo namin pagdating. Dito rin kami nag-unbox. Itong 3x3 na area na to, napakayaman ito sa idea. Dito talaga lahat nagsimula. One of the reasons is talagang kaya naming sabihin, hinaluan namin ng pagmamahal at sipag talaga. Sipag in a way na talagang hindi kami huminto magtrabaho. Nagsisimula kami. Kahit na may maliit kaming tindahan dito sa loob ng bahay ng magulang ko at sa loob ng subdivision, kaya kami napupuntahan ng customer. Kahit meron kami rito, hindi kami tumigil lumabas. Meron kami mga rider at ako rin mismo nagdi-deliver. Dito yung meet up point namin. Dito yung drop-off eh. Dito yung drop-off kasi itong bahay ng magulang ko na to, hati ito sa 4. So yung pang-4 na section, dito yun sa amin. So dito yung area na yun. Ang open ng store namin is 8 AM. Siyempre, wala kaming store pero yun yung usapan na dito sila. Pagdating niya ng 8 AM, puno na ng motor dyan. 4 yun usually. Tapos dito yung daan ng bahay namin. Dito kasi yung bahay namin. Ayan. Tapos dito yung daan ng bahay namin. So, ayan. So, ba't may maliit na butas? Dito nilalabas yung paninda. Pag may kukuhang rider, lalabas yan dyan. Kasama yung resibo, address, drop-off area, larga na sila. At ang huling-huling aalis sa delivery, ako. Kaya I make sure na yung 4 kong tao nakapag-deliver, then ako pang 5. Tapos yung deliver ko na yun, pang 5 akong aalis, laging ko kasama si Mrs. doon. May benta, may pagkain. Pag minalas, walang benta, tipid ang merienda. Okay, sige, gusto nyo malaman gaano kahirap ha, di ba? Tara, samahan nyo ako. Ganito yun eh. Tara. So, dito yung tindahan na kung saan kami nagme-merienda pag may benta at walang benta. Tara, dito yun eh. Saan ka? Uwi ka pa lang? Ba't punta ako doon mamaya? Tara, lakad tayo. Bili uli tayo merienda. Dito yun eh. Bilan no? Cloud9 no? 2. Oo. Saka Skyflex 2. Skyflex din yung merienda namin nun. So dito kami nun, pag walang benta, dito ang merienda. Pag may benta, medyo may Jollibee. 60. Tapos may tubig. Okay. Ito ang merienda namin ni Madam. Ito, ang power pack merienda namin no, ni Boss Arch at ni Madam Lea. So, bago mag-deliver, ito ang almusal. Hindi kami nag-heavy meal kasi baka sumakit yung tiyan namin sa kalsada. Pag may benta, saka mineral water. Pag wala, ito lang, tsaka ice tubig. Diba? So, ito kasi yung pauwi sa amin. Yun sa amin. Diba? O, diba? Saya, diba? So yung mga C1 Nation, ito nga pala ang 01 Moto Parañaque. Pero bago naging ganito ang itsura niyan, dun, pakita ko sa inyo sa kabila. So ganito ang itsura ng mga buildings dito before. Ayan, magkakatabi. Ayan. So puro tag-isa-isang butas lang yan. Tapos sa lahat ng unit na to, yung dulo na to, siya yung may double door. Kaya siya yung napili nating unit. So pinaka-itsura niyan dati, wala yung bubong.
Walang bubong yan. After 6 months, nagpalagay na lang kami agad ng bubong, kaya naging ganyan yung itsura niyan. So ngayon 2024, 2 butas na siya. Ito na yung malaking hakbang ng 01 Moto, hindi lang bilang tindahan kundi bilang komunidad. Dumadami ang mga nagpapagawa at syempre dumarami rin ang mga produkto, at kung dumadami ang mga produkto, kailangan natin ng expansion at pagandahin yung shop para sa mas maibigay namin ng magandang serbisyo. So yun mga C1 Nation, no? Ang ganda na narito, no? Ang kauna-unahan naming branch magmula sa bahay, sa online, at ito na, 01 Moto Parañaque. So hindi ganito yung itsura ng 01 Moto Parañaque, no? Nakuha namin to. Kung nakuha namin to, talagang isang unit lang, bare. Wala siyang bubong, talagang blanco. Tapos sa lahat ng unit na to, siya yung kakaiba yung gate. Siya yung full open, kaya siya yung napili ko. Pero may warning sa akin yung mga tagalikod. Marami raw establishment na hindi tumagal dito sa pwesto na to. Actually, particularly sa slot na to. Pero hindi ko alam, nandito pa rin tayo after ilang years. So, from bahay, napalipat kami rito. Dahil nga lumalaki na yung shop, hindi na namin mapigilan at nakakastorbo na kami ron sa mga kapitbahay namin doon. Kaya napilitan kami lumipat dito. At pagpili ko ng lokasyon na to, sa dami ng location na pinuntahan ko, at galing kaming Parañaque, ba't di Sukat Road ang pinili ko? Bakit ito? Hindi ko alam anong meron sa lugar na to, pero nung napadaan ako, habang nagmumotor ako, ito lang yung unit na nakita kong may for rent na napa-U-turn ako. At pag U-turn ko, ang nakakatawa dito, kilala nyo ba yung matanda sa lahat ng vlog ko? Si Tatay Oka. So, siya agad yung sumalubong sa akin at nag-asikaso para ipakita agad yung loob ng 01 Moto na Parañaque. Ay, para ipakita agad yung unit. Itong unit na to na napili. Bago nagkaroon ng tambucho, bago nagkaroon ng Philin exhaust, merong mahiwagang side mirror. Yes, ito yun. So, ito yung mga C1 Nation. Dito nagsimula lahat ng storya ni Boss Arch at 01 Moto. Itong piyesa na to. Dahil empleyado pa lang ako sa Makati, nagsa-sideline na ako doon. Nakita ko kasi yung motorcycle group ko is nangangailangan ng mga side mirror na maiiksi. At dahil pare-parehas kami ng motor, nakahanap ako ng pagkakataon para may supply sa kanila yung pangangailangan nila. At the same time, syempre, para kumita na rin. Hindi ko naman sineryoso yun at yung kinikita ko doon, ginagamit ko lang naman siya para makapag-ride ako. Patuloy-tuloy lang. Pero nung nag-progress, dumami na yung mga nagre-request. Actually, after nung grupo ko, napunta na ako sa mga ibang-ibang grupo. Sunod-sunod na yon na itong produkto na to, ito ang nagtawid sa amin. So, maraming nakakaalam ng storya na to. Pwede kayong mag-comment dyan. Siguro malamang naging customer ko kayo. Diba? So, ito yung produkto na yon. Dito nagsimula yung unang 5,000 namin. Mag-asawa nun. So, yung 5,000 na yon, binili namin ng side mirror, lumabas, bumenta, naging 10,000, naging 30K. Yung 30K, binili namin sa ibang bansa, ibinato namin, hindi namin alam kung babalik. Bumalik, sa awa ng Diyos, yun yung ina-unbox namin sa bahay. Yun yung mga count-count na yun. So, ito yung laman na yun. So, ito yung side mirror na nagtawid kay Boss Arch. Sa 01 Moto, papunta rito sa unang-una namin branch. So, ito yun. At speaking of mga una, nandito rin pala ang unang-una naming jersey. Ayan. So, ito yung unang-una naming jersey. So, gawa to from Ilocos sa mga kaibigan natin doon. So, from 2017, nakalagay yan dito. Saan nga ba? Ito. 2017. Pero, nag-ooperate na kami online 2015 pa lang. So, ayan, no. 17, nakakatawa. Buhay pa to. Wala pang billing. So, kung makikita nyo, talagang humble lang nagsimula yung 01 Moto Parañaque. Ako mismo gumagawa nun, ako mismo nag-i-install ng mga ilaw nun, noong panahon na yon. Hindi ko lang alam na nagsisimula na siya nun. Pero dahil ako mismo yung nag-aalaga sa customer, ako mismo yung nag-i-install, kaya ako binalik-balikan. Kasi lagi kong ginagawa ang customer ko maging number 1. Kaya binalik-balikan tayo, at dahil sa progression na yon, doon na pinanganak yung mga sumunod na chapter natin dito. Lumaki ang tindahan natin,
nagkaroon tayo ng dyno, nagkaroon ng second unit, lumaki yung second floor natin. Ito yung second part, yung improvement ng 01 Moto Parañaque. So, nakuha natin yung katabi niyang part. So, ito yun. So, before, dun dati yung gawaan, dun lagi. Kaya ang sikip dito. Ayan, dyan nakapark yan kasi dito isang side lang kami. Ngayon, nakakuha na namin to. Dilipat lahat ng gawaan dito. Kaya para mas maluwag na. Nangyari lang to ngayon 2024. So ito yung pinaka-latest nating addition sa 01 Moto. Hindi tayo nagkaroon ng bagong branch noong 2024, pero yung Parañaque branch natin, na-expand natin. Kinuha natin yung katabi, so mas malaki na siya ngayon. Siyempre, nagtitin tayo ng tambucho, no? So may mga natutunan tayo. So nagpagawa rin tayo ng dyno room natin. So basic lang naman to. Hindi naman pang high performance yung mga tinutono natin. Ang ginagawa natin is kinokorek lang natin yung mga AFR para maganda talaga yung takbo. So from installation, mekaniko, nagkaroon tayo ng contact technology. So ito yung dyno room natin. So bagong lahat nun, meron muna tayong pag-uusapan na Villain Exhaust at Caloocan branch. Doon tayo tutungo sa susunod natin pupuntahan. At in between those panahon na yon, habang nag-move up kami papuntang 01 Moto Caloocan, umiingay na ang Villain Exhaust. So tara, samahan nyo ako. Punta tayo sa 01 Moto Caloocan at pag-usapan natin kung paano pinanganak ang Villain Exhaust. Okay, 01 Moto Caloocan, no? Isa to sa mga suntok sa buwan na pangarap namin mag-asawa. Hindi namin ini-expect na magkakaroon kami ng second branch. Dahil nga nakita niyo naman yung pinag-umpisahan namin at basic lang naman talaga yung gusto namin nun. Gusto lang namin magkaroon ng panggastos sa pang-araw-araw, pero kayo mismo, ang Kasiwa Nation natin, kayo mismo ang nag-demand, kayo mismo ang nag-hingi. Kaya ito, binigay natin. Nangyari ang 01 Moto Caloocan. Pero ang storya to, pero ang branch na to, hindi ito mangyayari kung walang mga tumulong sa atin. Yes, meron mga tumulong dito sa atin, kaya nangyari to. Pero nevertheless, as the years go by, ang 01 Moto Caloocan talaga tumayo na rito. Kaya isa to sa mga branch na pwede kong sabihin na sobrang daling patakbuhin. Bakit sa Caloocan? Well, dito kasi ang sentro ng komersyo ng motor at mataas talaga yung demand at request na magbukas kami ng branch dito. So ito yung napili namin sa lahat ng pwesto rito. Hindi kami nakakahanap ng pwesto sa 10th Avenue noon. So I decided na ito na lang, sabi ko. At isa sa magic sa pagpili ko ng pwesto, sa yun itong maingay na yun. So hindi yan pamahiin. So, basic lang yan. So, pag may maingay na ganyan, ibig sabihin, pwede ako mag-sound check. Kasi pag sinita tayo, hingin ang tambucho nyo, sige nga, patahimikin nyo yung LRT. Diba? So, sa Parañaque rin, ganun din, may tulay din tayo. So, hindi masyado nagbago yung itsura ng branch na to. Kasi, ito yung unang branch na tinry namin i-set up as muna agad. Kumbaga, hindi katulad ng Parañaque, nag-start as maliit, as lumaki. Ito, ganito na talaga to. Nag-evolve na lang ng konti, nag-improve. Pero itong logo na to, dyan na yan, dati pa yan. Ito, dati na to dito. Ayan. So, dati na rin pula to. Kaway kayo sa camera, tol. Tapos, nung dumating kami rito, hindi pa naman talaga uso ang mga gawaan sa mga malalaking motor. Talagang hindi nila kami tinantanan. Kaya, tuloy-tuloy namin na mas napalago yung sarili naming tambucho, yung Villain Exhaust. Kasi talagang tinangkilik siya eh. Talaga from Parañaque to Caloocan, may maingay ako sa north, may maingay tayo sa south. Pero hindi tayo tumigil noon, trabaho pa rin tayo noon. Kahit may branch tayo noon, lagari tayo noon. Sa 8th Avenue, yan. So ito po, JP Rizal yan, LRT, at kanto po ng China Bank. So nandito po ang 01 Moto ngayon. So mapapansin nyo noon, talagang hands-on si Boss Arch. Dahil nga sinabi ko sa inyo, itong mga tindahan na to, mga babies natin to mga anak ko to Dati na rin itong ganito, from the start, ganito na talaga yung setup dito. Isa sa unang tindahan ko na naka-aircon. Kasi yung 01 Moto Parañaque, open lang siya.
So, dito naka-aircon. Bakit nga ba ako nag-aircon? No choice eh. Dead end eh. Diba? So, ganito yung itsura niyan. Before, walang upuan. Walang upuan. Ay, hindi. Before may upuan, pero walang mga TV. Puro paninda lang. At sa challenge na yun, doon ako mas lalong nag-evolve. Yung bagay na hindi ko alam na kakayanin ko, kinaya. Tinuro sa akin ng tadhana at pagkakataon kung paano ko i-manage yung dalawang branch. Trabaho lang. Diba? Pag trabaho ka, may makakapansin yan. So, ito na yun. Itsura nun, nagbabago lang yung mga product na display dito. Pasok tayo rito. Dito na rin yung naging cashier din namin. So, ito rin yung cashier nun, hindi namatay. So, ito naman, dati na namin cashier area to, hindi naman nagbago. Kasi nung binuksan namin yung 01 Moto Caloocan, pandemic. So, may mga shield yan dito dati. So, ito na to. Basic lang. Humble lang tong branch na to. Wala masyado nagbago rito. Pero, ang mga tumatak dito is marami talaga nagpapagawa rito. Sobra. Especially, wala naman tayong aral sa mga ganyang sistema. Pero, nangyari nga. At napag-husayan natin at with that, sumunod na yung mga kabanata ng Sirwan. So, third branch. Pupunta tayo third branch. Tapos na tayo ng Caloocan. So, syempre, basic question. Papunta tayo doon. Lahat kayo excited at gusto nyo malaman bakit sa Fairview, Boss Arch. Napakalayong lugar. Aminado ako, nahirapan kami nung binubuksan namin to. Napakalayong lugar nito. At noong 2022, pandemic pa noon, kaya medyo limitado ang galawan namin. Pero, anong naging basis ko bakit ito pinili kong lugar? Ako mismo, si Boss Arch na rider, nahihirapan pumunta dito sa Fairview. So if so, malamang meron akong mga customer, C1 Nation, o mga followers na gusto akong abutin pero nahihirapan. So, ginawa namin, ako na mismo pumunta. At doon namin natuklasan na itong Fairview para palang may sariling mundo to. Ang topic pala rito sa Commonwealth kaya ayaw nilang pupunta sa bandang Caloocan at Metro Manila pa. Kaya ayun, bukas tayo ng Fairview branch. Pangatlo, pupuntahan natin ngayon, tanghali na. Grabe yung init. Let's go. Tara, kita tayo. Ay, tapos na mahaba-habang biyahe. Dito na tayo. 01 Moto Fairview. Let's go. So, right mga C1 Nation. Sa loob ng 3 taong tumatakbo tong tindahan na to, marami na kaming customer na pagsilbihan dito, marami nang nag-enjoy, marami na rin nag-improve, marami na rin events ang nangyari dito. So, nandito pa rin yung magic natin sa pagpili ng lugar. Ayun o, nandito pa rin yung tulay. So, kung magtatanong kayo kung ano yung services namin dito, actually parehas lang din yan, all branch. From big bikes to small CC, pati gulong, meron din dito. Mas malaki lang talaga yung working area dito kaysa sa Cubao at Caloocan. So, yung setup dito, kung mapapansin nyo sa mga video ko, kamukha ito ng mga tindahan sa Thailand. Yes, kamukha siya ng mga pinapasyalang kong tindahan sa Thailand. Yung mga ganitong setup. Pasok tayo rito sa loob. So sa mga nagtatanong, itong branch namin na to, dito pinakamasarap magpahinga. Ito, may sopa tayo rito. May TV tayo rito. Yung second floor area kasi is malaki para sa showroom lang. Ayan, nakita nyo naman. Pwede kayo maglibot dito, pwede kayo magpahinga. So majority yung nagpapagawa, pasaway. Gusto dun sa baba. May mga nag-i-stay ba dito sa taas? Mga nagpapalamig dun, no? Kakape. Okay ha. I-enjoy pala sila rito. So ito yung first experience namin na magkaroon ng second floor. Nag-aalala ako noon kung aakyat ba yung customer o hindi. Kaya ang ginawa namin, pinaganda talaga namin yung taas para talagang nakakagana naman talaga umakyat. Diba? So kung mapapansin nyo, yung display itself, halos parehas lang din sa Parañaque, sa Caloocan. Siyempre, times are improving, kaya gumanda na rin to. So yun naman ang format eh. Kung ano yung tinda sa isang branch, dapat lahat pare-parehas. Magkakaiba lang yung setup ng mga tindahan namin dahil siyempre iba-iba yung establishments na nakukuha namin at doon kami natututong mag-setup ng mga tindahan namin. So hindi siya, halos pare-parehas siya kung titignan nyo. Pero kung iintindi nyo maigi, may
konti silang mga pagkakaiba ng mga importanteng bagay. At syempre, merong kwentong malupit dito, yung opening ng 01 Moto Fairview. Yun yung unang time namin magkaroon ng grand opening at di namin ni-expect na ganun kainit at ganun kasaya yung mangyayari. Kaya tignan niyo, panoorin ito. Astig to. Sa mga naging parte noon, sana maalala niyo lang. Pag ako na ang umarangkad sa kalsada, marami na... Ayan, napakadami nating mga pumunta. Makapansin nyo ngayon guys. So, solid. Ayan, mga motor. Din naman guys, yung mga motor na nakaparada, napakadami hanggang dun. Panisin basta nakabilin pa yan lang. Nakasarang yung dating. Sasabihin mo lang ang palagitan mo sa akin. Sa Paranaque ang kanyang lokasyon at pwede nang babain. Yeah, tara na. So ano pa hinihintay nyo guys? Makikigulo na rin kayo at makisaya dito sa 01 Moto Fairview Grand Opening. Kung mapapansin nyo nga, hindi naman main road tong tindahan na to eh. Pero yet, for the past 3 years, talagang nagsiservice pa rin siya sa mga customer natin at nag-i-improve at nagbo-bloom yung branch natin dito sa 01 Moto Fairview. So kung mapapansin nyo sa lahat ng tindahan na from Paranaque to Caloocan, ito, Fairview, isa siya sa pinakamaayos na branch namin. Talagang pinilit namin na ayusin to dahil nga dun sa design niya na yung workshop nasa baba at yung lounge nasa taas. Ako bilang rider, pag nagpapagawa ako ng motor, gusto ko talaga katabi yung motor ko eh. So yun yung challenges sa amin. Kasi paano mo mapapakyat yung customer? Makikita kung ano yung mga meron tayo rito kung lagi lang sila nasa baba. So ang ginawa namin doon, pumunta kami ng ibang bansa, nagtingin kami ng mga tindahan doon, at yung concept na yun yung pinaggayahan nito. Kaya kung mapapansin nyo, kumbaga, nung panahon ng 2022, hindi uso yung ganitong concept sa mga motorcycle shop. So, 01 Moto ang isa sa nauna doon. At ngayon, 2025, marami na rin may ganong klase ng tindahan. Kasi yun na rin talaga yung trend ngayon. Siyempre naman, hindi naman tayo tumitigil sa pag-progress. Kung mapapansin nyo yung Paranaque, from maliit na tindahan, lumaki. Yung Caloocan ngayon, 2 store na siya ngayon. Yung Cubao natin, planning na lakihan din. Pero syempre, bago lahat, nauna ang Paranaque, sumunod ang Caloocan, susunod ang Fairview. Kaya sa mga taga-Fairview, abangan nyo, may mga bago dito sa branch natin. It's either lumaki or gagandahan pa natin. So yan, mga C1 Nation, 01 Moto Fairview, yan yung third branch sa kwento natin ngayon. Nauna is Paranaque, sumunod is Caloocan, and 2022, nabuksan ang 01 Moto Fairview. Siyempre, sumunod na taon, 2023, alam nyo na, ang susunod na branch. Ito tayo na, 01 Moto Cubao, sa gitna ng Metro Manila. Mananatili lang kalmado, kahit na dumating pa, ang panahon na tayo yung ganito, nanarin nila, basta't kalmado lang natin. And the streak goes on. Tungo sa ating daan, marami mo pagsubok ang nagdaan, may libo-libong solusyon para lagpasan. Kahit minsan mabigat ang pasampasan, kahit ganyan patuloy lang hanggang C1 Nation, pang-apat na branch, pang-apat na taon, halos at taon-taon luulan tayo ng blessings. Dahil yan sa suporta ninyo, kaya maraming salamat mga C1 Nation. Paano nga ba napili ang Cubao para sa pang-apat na branch? Tinignan namin sa Google Map yan, inistima namin at dito kami napadpad at habang nagruruta ako, hindi nawawala. Ayan, syempre ang trademark ng 01 Moto, ang tulay. At ipapakita ko sa inyo Kung ano yung tsura nito dati, bago namin ito nakuha. So bago siya naging ganito kaganda, malaki-laki rin yung mga binago namin. Third week of construction, tapos mayroon tayong bolt. So kasi nga dati siyang bangko, dati rin siyang Pampangas best, kaya pagpasok nyo, hindi siya salamin. Gusto namin dito, naka-high ceiling talaga. So, madali talaga yung layout yung shop. So, original plan talaga rito, kung mapapansin nyo, lahat ng gawaan namin nasa labas. Walang aircon. So, dito, sumubok kami na ipasok sa loob. So, ito yung first store namin na naka-aircon yung gawaan ng mga motor. So, dito sa loob ginagawa, 2 slot. Tapos, dito yung waiting area nila. At ito, in-extend na rin namin dito. Yan. Dati wala to yung mezzanine. Dinugtong na lang namin yan. So, nandun yung pahinga sa taas, nandun yung counter. Tapos, ito yung layout ng shop. Mabilis lang din to nagawa. Siguro inabot lang ng 2 buwan. Kasi, halos buo na talaga to eh, asaro. Piyesa na lang yung nilagay namin dito. Tapos, yung design na lang talaga.
syempre, kung may branch, panoorin nyo naman yung grand opening namin dito kung gaano kasaya. So alright mga C1 Nation, yan ang istorya ng 1 milyon at lagi nyo tatandaan at lagi namin pipilitin na kayo ang maging number 1.